Hello, 안녕하세요. Luto tayo, gawa sa kimchi, siyambira. So, ayan, tayo on time gawa akong kimchi ngayon. Ayan, so, yan, hari na yan para dun sa ating, sauce. 3 tablespoons of flour, so 1 cup of water, tapos pakukuluan ko lang siya. Ito yung aking napa-cabbage na, binabad ko na sa asin to, ayan. Nag-firm na siya, tapos lumabas na yung sabaw niya. So, pipigayin lang natin siya. Ayan, tanggalin natin yung na-extract na juice dun sa ating cabbage. Pansin nyo, ang dami nito kanina. Parang nasa 5 malalaking cabbage to. Tapos ito na lang yung natira. Halos nag-shrink ng doble sa size niya. So, ayan. Tugan natin yung salty water. Grabe ang daming tubig na natanggal. Tapon ko lang yan. Tapos babanlawan natin sila na maigi. Kasi sobrang alat siya pag di nyo po binanlawan. Magiging sobrang alat po ng inyong finished product na kimchi. So, multiple times kung saan binanlawan. Ayan, so, banlaw ulit. Tinitikman ko siya. Time to time kung maalat pa rin ba siya. Tapos banlaw pa rin, banlaw ulit. Piga, ayan. Hanggang sa magiging, okay na yung lasa niya para sa'yo. Ayan, so medyo matrabaho din talaga to. Yan. Hiniwa-hiwa ko na rin pala yung dahon na yan para bite size na lang siya. Pero pwede nyo din hindi hiwain kung gusto nyo yung mga mahabang kimchi. Yan. So drain muna natin sila. Tapos set aside natin. Hiwa tayo ng rekado ng ating kimchi. Nagdadagdag pala ako ng labanos. Ayan. Kasi gusto ko yung lasa niya sa kimchi. So hiwain natin siya lengthwise na ganyan. Hindi ko alam tawag yan. Julian cut yata. Julian cut yan. Ayan. Labanos. And then after ng ating labanos, ayan. So hiniwa ko siya ng lahat. Ayan. Grabe. Tagal ko pala maghiwa. Puro hiwa pala tong video na to. Ayan. Carrots tayo. Carrots. Para medyo may ibang kulay ang ating kimchi. Tsaka patamis yan. Medyo masarap din siya sa kimchi. And rich in vitamin A and beta-carotene. Beta-carotene. So, ayan. Hiwa-hiwain lang natin siya ng ganun. Same size, same hiwa lang din sa ating labanos. So, ibang style naman to. Mas mahaba. Lengthwise naman yung pagkakahiwa ko dyan. Pero, sticks lang din ng carrots. Ayan. So, after ng carrots, kung matatapos siya within this week, kaya ba? Kung kakayanin naman. Yan lang, medyo lang talaga yung kimchi. Medyo madami lang preparation pero kung masarap naman yung finished product, worth it naman, diba? Ayan, so naglalagay din ako ng green onions. Ayan, so hiwain na sila mga 2 inch na length lang. Tapos, ayan, hiwa pa ng ayan, green onions. After ng green onions, i-start natin after nyan, i-start natin i-prepare yung ating sauce o yung marinade ng ating kimchi. So, I'll put onions. So, for this recipe, gumamit ako ng 2 pirasong medium onions. White onions pala gamit ko. Hindi ko pa nasubukan yung red onions pero pag kimchi, laging white onions yung gamit ko. Mas matamis kasi siya. Tsaka less yung tapang niya kumpara sa red. Ayan, so technique yan para mabilis ka magbulat ng luya. Gumamit ka ng kutsara. Kasi sa kutsilyo, mas mabilis siya. Yun Then garlic, I used 1.5 head of garlic. Kita-crush ko sila para mas madali ng balatan. Kasi magre-repel na agad yung skin niya pag hinampas mo siya ng kutsilyo. Ayan, so yan, balat-balat lang tayo ng bawang. Ayan, naglalagay din ako ng pear. Wala akong makita ng Korean pear dito kasi naman taga-buntok po tayo. Ayan, yung normal pear lang po ito na peras na nabibili sa mga fruit stands dito sa amin. And then, ayan, mansanas. 2 to kinain ni pamangkin ko yung isa kaya isa na lang yung natira. Masarap sana kung 2 para mas matamis yung sauce natin. Meron siyang fruity sweetness mula sa ating apples and pears. So, yan. Tanggalin na natin yung mga buto kasi alam nyo ba na yan? Toxic yan sa atin pag na-i-ingest natin yung buto ng apples.
So, tanggalin natin yan. Same as sa pair. Ayan, so, meron ako dito, handy dandy food processor. Mura lang nabili ko yan sa Shopee lang yan. Parang 200 plus lang yata siya. Very useful guys, tingnan nyo. Para siyang blender na, blender na food processor. Ayan, so, lagay ko na lahat. Yung una na yung sibuyas, ginger, then apples, tsaka yung ating pear. Pear ako na pear. Ayan. Tapos yung ating slurry. Yes, slurry. Tapos fish sauce, yan, patis, papaalat, and then para mabalance yung ating lasa, more sugar pa. Kasi gusto ko sa kimchi medyo, manamis-namis na konti. Para nagkalalaban siya dun sa asim niya. Then, nalagay ko din yung garlic natin. Ayan, so mix lang natin yung sauce natin. Ayan, nag-liquefy na siya gawa nung atong slurry. Tapos nag-bind na rin together yung mga ingredients natin. So tikim-tikim ako dyan kung ano bang kulang. Ikaw ko na yung ating Korean chili flakes. Tsaka konti papates kasi tatabangan ako sa simple ko. Ano tawag sa Korean chili flakes na yan? Kalimutan ko na. Pero nabili ko siya sa Korean store kanina. Sa Kapas. Ayan. So, mukhang okay na yung timplada natin. So okay na yung niya. Thickness niya, tsaka yung lasa niya for me. And then, ayan siya. Okay, so, to assemble everything meron pa akong nakalimutan hiwain na green onion. Just put everything in one container, tapos mix na lang with your sauce. So, dito, part by part ko lang siya muna. So, yung mga sahog lang muna dito yung nilagay ko. Radish, yung carrots natin, yung green onion, tapos yan. Unti-unti ko na nalagay yung ating napa cabbage na soak sa salt natin. Tapos ayan. Tapos partially yung sauce, nalagay ko siya. Then lalagay ulit ako ng napa cabbage. Tapos sauce ulit. Ayan. Para hindi mabigla yung paghalo natin. Para spread out yung ating sauce all throughout ng ating mga repolyo. Ayan. So halo lang, halo. Tapos ayan. Oh. Ayan. Mix well. Tapos tignan nyo yung mga part na hindi pa nalagyan ng sauce nyo. Ayan. So, syempre, ayan. Sa kasirola yan. Titikman natin. Ayan. Syempre, sasabihin ko masarap. Gawa ko sayang naman yung ingredients kung hindi. Hoy. Hindi po ako nagbebenta. Pangkain lang po namin to. Kasi favorite namin ng kapatid ko. Madalas kaming kumain ng kimchi. Nabibiting kami sa 100 pesos na binibili namin sa mga Korean. Ayan. Siguro naman ito